Anyway, speaking of energy mga ka-MB, may mga panahon talaga na paggising pa lang natin, wala ka na kaagad energy. Ay, present. Di ba? Parang, sino nang nakaranas noon? Please raise your right hand. Ay, ayaw ni Sir Mar, oh. Wala, Wala, oh. Ang strong Ang niya, strong ni Sir Mar. Oo, palibhasa kasi. Alam mo kung bakit? Na- Na-exercise siya sa pagbubuhat ng mga bato. Bato na para mabuo yung pyramid. Actually, yan yung sasabihin. Amazing. Oo, naku, ano nga ba ang dahilan kung bakit minsan nawawalan tayo ng energy kahit kagigising pa lang natin? Panoorin natin to sa Fact na Fact. Alam mo yung moments na parang okay ka naman kanina tapos bigla kang napaupo, napahiga, o napatingin sa kawalan? Yung parang may invisible force na sumisip-sip ng energy mo? Ayoko na! No worries! Hindi ka possessed. It's actually a thing and science has a lot to say about it. Tara, sagutin natin ang tanong. Why do we suddenly feel drained kahit wala namang nangyari? Ayon sa mga neuroscientists from the University of California, sudden mental or physical fatigue can be triggered not just by physical activity, but by brain overload din. Kapag sobrang daming iniisip, kahit di ka gumagalaw, gumagana pa rin ang utak mo na parang Olympic athlete sa treadmill. At kapag tuloy-tuloy ito, boom! Pagod. Brain fatigue. Pagod sa utak, hindi lang katawan. Sabi ng isang 2022 study sa Current Biology, ang utak natin ay parang battery din. Kapag ginagamit mo ito ng sobra-sobra, especially sa decision-making, stress at focus-heavy task, dumadami ang build-up ng isang brain chemical na tinatawag nating glutamate. Pwede itong mag-cause ng mental fatigue. In short, scientific ang pagod mo. Kung tulog naman tayo ng maayos, bakit pa rin tayo drained? Ayon sa Cleveland Clinic, pwede itong dahil sa emotional exhaustion, not just physical fatigue. Kapag kasi pinagsama ang stress, social pressure, at feeling na kailangan mong maging productive lagi, kahit matulog ka pa ng 8 oras, gigising ka pa rin na parang pagod. Low power mode is real. Ayon kay Dr. Sondra Dalton-Smith, marami sa atin ang hindi physically na pagod, pero kulang sa ibang uri ng pahinga. There are 7 types of rest daw kasi. Physical, mental, sensory, creative, emotional, social, at spiritual. Kaya kahit matulog ka ng 10 oras, kung ang utak, puso, at soul mo ay overused, drained ka pa rin. So next time na parang nauubos ka bigla, pause ka muna. Baka hindi mo kailangang matulog. Baka kailangan mo lang huminga, magpahinga, at kumawala sandali sa lahat ng iniisip. Laging tatandaan that your brain needs a break too. Pakapihin mo, ganon, chika. Parang battery lang ang katawan natin eh. Kailangan ding i-charge yan siya. Kita-kits ulit sa susunod ha mga ka-MB. At huwag gagamitin ang scientific exhaustion para ma-justify ang katamaran mo. Take note. Real. May mga times na kahit na sabihin mong hindi ka tinatamad ka talaga kasi nga sa exhaustion na nararamdaman mo. Pero katulad ng napanood natin, wag natin gamitin yon para maging tamad. Ay, oo. Diba? Have you tried that na? Being physically, emotionally, mentally, spiritually exhausted? Ay, oo. Yung parang wala ka lang gustong gawin, no? Parang gusto ko na lang nakahilata. Tas, hindi ka rin makatulog. Basta Oo. pagod ka na talaga. Ganun. Even kumain, parang ayaw mo lang gawin. Parang ang gusto mo lang gawin, humigat matulog. Pero ikaw, in your case, syempre hindi yon. Diba? Iniisip ko din, kumain ako nung araw na yun. Pero, ako, there are sometimes, like weekends, ewan ko sa inyo mga ka-MB ha, pero i-comment down below nyo naman yung mga experience ninyo pagdating sa exhaustion and fatigue. Oo, kasi ako minsan, kapag weekends, gusto ko nakahilata lang ako, like Saturday morning hanggang Sunday ng gabi. Babangon na lang ako ng Monday morning. Parang ganun yung peg. Meron yung time talaga, pero sa akin kasi hindi talaga siya pwedeng. Hindi ako nasanay na kapag weekends, wala akong gagawin. Oo, meron din naman talaga yung times na talagang sa sobrang dami mong ginawa for the whole week, talagang parang feeling mo na lang talaga, deserve mo lahat.
ang Oo, magpahinga. Magpahinga. True, Labels. Well, anyway, mga ka-MB, tandaan lang natin na mag-pause ka muna at huminga. Dahil nakakatulong ito para maisaayos din ang takbo at sirkulasyon ng buhay mo sa loob at labas ng iyong katawan. Totoo yan. The circulation Vision of your life. life. Oo, sabi nga sa kanta sa Lion King, What, the ano? circulation of life. Diba? Alam mo yun Ay, hindi, siya. napanood ko yung, Yun yung kanta niya. yung Lion King, Oo, si the Zamba. circulation of Vision of life, life. yung title. Oh, Alam mo yun, napanood mo na ba yun? hindi pa. Kaya naman pala hindi ka nag-react. Circle of life kasi yun! Ah! Kakaloka ka.